Pagka panggabi po ako, dadalhin nila ako ng breakfast. Minsan kahit namumula na ako, kinakain ko sa harapan nila kasi sasabihin nila, you eat, kasi hindi pwede magtrabaho na walang ano, walang laman ng tiyan. Alam mo po, kahit pulang-pula na ako, sasabihin niya, oh, pulang-pula ka. Sabi ko, medyo napaanghang masyado to. Tapos tatawanan sila. Kasi sila po, maano kumain ng maanghang, magaling. Good morning! So, ano ang ating... Ano yan, ma? Anong gagawin mo dyan? Ano yan eh? Parang crispy pata. Anong gagawin mo? Parang humba na. Ha? Prituhin na lang natin. Baka mag-iba ang lasa. Ano yan eh? Crispy pata. Yung galing po yan dun sa farm. Oo, parang ano na lang. Initin ko kay oven ko, no? Kasi meron ka pang sabaw doon. Inano ko pa naman. Di, okay lang naman yan. Pwede na. Ito, i-ano ko na lang to. Sayang na to yung dilis po to. Pwede yun Anong gusto mo dyan? O, arina na lang, no? Okay. Parang torta, no? Kasi po pagkahinumba, parang iba ang lasa. Ano po to eh? Parang masarap pa naman yung... sarap po ng ano eh. Parang crispy pata siya eh. Sayang naman. Bira naman tayong kumain ng crispy pata. Tapos po may sabaw kami. Yung kahapon na upo. Ayan. Kaya po hindi ako makaluto ng madami kasi madami pa rin. Tapos po magmumunggo kami ngayon. Ito po, munggo. Dadamihan ko po 2 balot. Kasi pag isang balot, ubos po namin yan. Pag 2 balot, para bukas, pwede ko siyang gawing ibang luto or bukas munggo pa rin kami. Kasi madami po kaming dahon ng ampalaya. Sayang naman. Ayan, tayo magsasampay. Mainit po ngayon. Tatanong ko sa daddy kung saan ako pwedeng magsampay. Kasi po maglalaminate siya nung nabili niyang basag na isang solar panel. Tapos yung isa naman, ano po yun, free. Diba? Dad, saan ako pwede magsampay? Sang park? Okay, sige. Yan lang po ang flowers namin. Ganyan lang. Kasi ito po mga bulaklak ng bulaklak. Ayan. Tapos ito po mukhang dito na palalakihin ni mother. So, dapat po nasa initan yan. Hindi ko po ma-transplant. Hindi ko alam kung saan ang... Gusto ko po doon. Mag-transplant kaya akong 2. Ayan po. Ako ay magpe-prepare ng ating vitamins. Yan. For daddy, for mom. Tapos ako din po. Ito po kasi meron pa kaming mga ganito. Yan. Kailangan natin ito inumin. Diba po? Yan, omega po. Kasi lalo na si daddy mahina sa fish. Yan, kailangan niya talaga yan. Tapos, this is from Ate Tessa Salire. Yan po. Nagagamit ko po talaga siya. Tapos kami po, because of si mama po, kailangan ng vitamin B complex. Ayan. Extra B12, tapos B complex. Yan po ang kasi ayaw niya po uminom sa gusto niya vitamins lang. At least po, di ba, iinom siya ng vitamins na ganyan. Ito po, nakakatulong din sa ating utak. Ako din umiinom na po yan. Nasa-folic acid kami ngayon. Ayan po. Si daddy, pinapainom ko po siya ng milk thistle for the liver. Ayan. Yung liver boost po. Milk thistle. Ayan. Konti na lang po ito eh. Kailangan na ulit mag-order. Ayan. Tapos talaga po ngayon, ito po, may magnesium yan.
Nagmamagnesium po kami. Sa umaga po yan iniinom after breakfast kasi para magamit mo ng sa day, throughout the day. Lalo na siya po ngayon umaakit parati ng bubong. Tapos sa gabi nag-extra omega 369 po si Daddy sa gabi. Bigay po natin ito kay Mama. Mother dear, busy na. Ayaw niya po. Sabi niya siya ang magkukusina. Ayan. Ay, ano, magmumunggo pa tayo. May ganyan na pala tayo. Kaya si Daddy wala, no? Isang munggo na lang. Nag-change plan po kami. Inom na muna vitamins. Pakiubos ng water, please. Kasi po, pag nagpapawis siya ng maasim, sabi ko, tubig. Kasi po tumataas ang ano niya, BUN. Ayaw niyang naniniwala sa akin. Ito po pala, meron pa ako. Kaya nagbago change plan. Hindi na po yung dilis. Meron pa rin ano ba dito, yung ulang. Tapos meron pa palang ere. Ayan, ubusin po muna namin tong mga to. Tapos parang hindi ko na muna to aanihin. Balik ko na lang muna yan sa bumamayang gabi. Pag naubos po namin to, mamayang gabi ito. Kasi meron pa kaming sabaw. Kung hindi po, ito leftover na naman. Diba po? Pero we need to cook this one kasi walang gulay si Daddy. Kasi hindi po siya kakain itong kiam chai. Oh my God! May tugtog pala. Ayan, kiam chai po yan. From the radish. Inasin lang ni Mama. Ayan po, katatapos lang natin mag-mop ng floors. Ayan. Siyempre, kailangan natin mag-mop. Dahil ang Daddy busy today. Ayan. Pero si Mama po ang nagwalis. Ako lang ang nag-mop. Tapos naglinis po ako ng comfort rooms. Tayo magluluto na. Anong oras na? 10:30. Ayan po, 10:30. Pero habang po ako naglinis, ako'y nagpakulo na ng munggo. Ayan. Yung munggo natin ay ayan na siya. Oh. As in. Lumambot ng maigi. Yan po. Ito isang balot lang kasi dami po namin leftover. Ito po ilalagyan natin syempre ng ating pagkakaibig na dahon ng ampalaya. Lalagyan din natin siya ng, may maganda po kaming dahon ng malunggay, yung mga bagong siloy. Tama po ba yung word? Siloy. Basta yung mga talbos po ng malunggay, masarap din po yun dito. Ayan, lalagyan po natin siya ng turmeric kasi may maganda kami, may fresh turmeric po, ayan. Ayan, si Daddy po yung nagba-vlog din, ayan. Oh. Sasagasaan natin si Daddy. Epoxy doon. I vlog you vlog me. Joke. Makikidaan na ka. Tapos ka na? Okay. Okay. Ayun, magpatulong ka na lang dyan kung sino dyan. Walang tao. Okay. Dito tayo sa silong kumuha. Mainit na po. Ayan. Nakapagsampay na din. Yan. Sabi ko nga po sa kasi namin, tumawag kahapon. Di ba po nag-ring yung phone? Tumawag po si Ate Joanne. Sabi ko, okay lang kasi, our life is really routine. Di ba? Routine talaga. Kaya maganda din minsan yung may tawag, may nakakausap na nababago. 30 minutes na bago ang iyong routine, di ba? Maganda din. Ayan. May kaano na po to, may kapalit na yung pinakita ko po sa inyong may kapalit na siya. So nakapagtanim na agad ang ating inay ng kapalit. Dito lang tayo sa may kasi ang init po ngayon. Siyempre tayo ay kasi po yung B-complex may niacinamide, di ba po? Ayun talaga nag-create siya ng niacin. Kahit pa paano may hot flashes din po yun, di ba? Kung
guys, sensitive sa niacinamide. Ayan. Kaya lang po, kailangan natin yun. Yung niacinamide. Ayan. Kaya, pag ako po yung nag-hot flashes, ang ginagawa ko, punta ko ng CR. Bubuhos ako dun. Buhos lang. Tapos, yan. Minsan po hindi na ako nagpapalit ng damit kasi kapapalit mo lang, magbubuhos ka na naman, di ba? Ganun lang. Tiyaga-tiyaga. Ganun talaga po ang life. So, tiyagain mo lang siya. Tapos, parati ko pong nire-remind yung sarili ko, be content of what you have. Don't, yung minsan po kasi ang nagiging discontentment, nagiging problema natin, yung parang, we feel parang kulang. Sabi niya, ano ba tong buhay na to? Ganyan, ganyan. Actually, kung titingnan po, kung titingnan, hindi naman ganun ka we're still blessed than other people, di ba? Yun na lang po ang titingnan natin, na tayo ay, at least, di ba po? Hindi, at least talagang may kinakain, sobrang pang pagkain, di ba po? Ayan na ang kaano. Tulong lang po, buhatin lang natin po. Napag-utusan si Rambo. Tamang-tamang dating mo, Bo. Naligo pa. Hi, Rambo! Sabi ko sir, Lalagyan natin to. tamo, napag ano ka tuloy. Yung paano harap. Yung mo, Daddy. Yan po yung basag na aayusin ni Daddy. Kanina pa siya nag-aano ng makakaanong magbuhat eh. Dalawa yan, di ba, Dad? Hindi pa pwedeng sabay. Patay ba? Ayan. Daddy, pausog mo, nakaaharang oh. Baka mahirapan ka mag-usog. Nakialam ako, di ba? Ayos na? Palit. Ah. Isa lang? Isa lang muna. Pogi natin ah. Pogi natin ah. Thank you, Rambo. Yan po, kwando-kwando. Nakakuha na tayo ng ating greens. Ito, ampalaya at malunggay. Ilalagay natin sa munggo. Ayan po. Pinatay ko po yung music kasi kahapon nung nag-upload ako, ang tagal po na-upload. Kahit pinatungan ko na po yung music. Tagal ko siyang na-upload. Kasi ngayon po isang cellphone lang ang ginagamit namin ni Daddy. Kasi yung iPhone kong binigay sa kanya from Canada, yung mga nagamit din po ni na ate yun. Ewan ko po ba hindi siya doon makapag-edit. Naglolo ko po ang iPhone bigla na lang siyang nagkakaroon ng problem. Tapos sasabihin po nila CPU. Parang po yung isang cellphone kong isa. Diba? Sayang po yun. Gandang-ganda pa eh. Pero yung Samsung ko po ngayon ginagamit, napansin ko, medyo nagkahang siyang kaunti. Pero, ang maganda sa kanya, maganda po yung pick up ng microphone niya. Yung cellphone po ni Mehmet, na ginagamit, Xiaomi din yun. Mahina po ang pick up ng ng audio. Pansin niyo po, mahina. Kaya sabi namin sa kanya, may bili ka ng si Kimi po, pinapabili namin ng microphone, yung lapel, para po, iba po minsan kasi, bibitaw na yung audience pagka wala talagang salita. Ayan, tayo po si mama po yung nagpapahinga na, pero syempre bago po yung nagpahinga, po yun, nagwalis ulit, inulit na naman yung walis niya. Nayaan ko na lang po. Sa umaga kasi nagwawalis. Nagwawalis na si Daddy. Mas winalis niya ulit. Okay lang. Tapos minap ko po, naglinis ako ng CR. Hinahayaan lang namin.
Basta yung mga ganun-ganun lang, huwag lang talagang magwa-Wonder Woman. Kaya minsan siguro po gusto niya din na yung umaalis kami, naiiwan siya kasi kung ano pong gusto niya na nagagawa niya. Kaya lang sabi ko, Mama, parati po kahit yung mga cousins ko sinasabihan siya na be careful kasi ano, sayang po yung lakas niya. Diba? One time, big time na ma-injure. Sayang talaga. Sabi ko nga, Mama, hindi mo kakayanin yung naka-wheelchair ka o nakahiga ka lang. Kasi ano po siya di ba? Masipag. I don't think, sabi ko, kakayanin mo. Kasi ganyan nga lang po yan, magpapahinga siya ng ganito. Ako ang magluluto. Ano yan, mamaya niyan, babangon na yan. Hindi niya naman kaya. Sabi niya, nahihirapan ako, puro pahinga. Puro na daw siya pahinga. Kaya lang ayoko naman na i-ano niya masyado yung katawan niya na kahit medyo pagod na. Pahinga na kasi iti. Pati ko po yung binabangot. Tapos sinabihan din po siya ni brother, Ma, anuhin mo yung tuhod mo. Parang, i-reserve mo na. Huwag masyadong, di ba po yung bend, yung ganyan, yuko, yung, sabi niya ni brother, i-reserve mo na. Kasi sayang, mamaya, magka-arthritis pa. Pero maganda pa po ang tuhod ni mother. Sabi ko nga pantay na medyo manipis, pero pantay na pantay pa po yung cartilage niya, kaya maganda. Tapos i-ano lang natin. Ay, sibuyas pala, my gosh. Ayan po yung aming pinagprituhan ng egg. Hindi ko na po yan lininis. Kasi pa-fry ko lang po yung natira namin ano. Ito po, nakalimutan ko na to. Diba? Buti po nakalagay, naka-freeze siya. Nagdagdagan ko lang po ng kaunting cornstarch. May flour na naman siya eh. Manipis lang naman siya kaya maano na lang po siyang lutuin. Sabi niya, anong uulamin ni Daddy? Sabi ko, meron na bang ano, yung upo po na sabaw. Busy-busy pa naman ang Roberto. Sobra. Buti po dumating si Rambo. May katulong siya kanina. Nakatulong niya pong magbuhat ng panel. Mabigat din. Alam niyo po yung nabili ni Daddy panel. Yung isa po nilibre yun sa kanya. Tapos yung mga basag daw, yung bumili din siya ng isang basag. Mataas pa po ang mataas pa daw po ang charge. Kaya lang nga, basag. Mamumuhunan ka pa rin, may pagod pa rin kasi nilinisin mo pa, aanuhin mo daw po yun ng parang epoxy ba? Parang ganun. Tapos, yun po, walang kasiguraduhan na tatagal kasi syempre bakit mapasok ng ulan. Pero at least, di ba po, makakadagdag dun sa kulang namin. Ganun talaga. Tsaka inano niya talaga yun, tinitingnan niya kung pwede. Kasi kung gusto mo mag-set up talaga ng sayang po yung mga ganun, yung ako nang hihinayang yung tipong kung magiging, hindi ko po alam kung paano ang nila niyan eh. May recycle ba yan? Yung doon ako natatakot eh. Yung doon nakakaano po na sayang. Magiging garbage na naman. Pero alam niyo po ang Pilipinas, kahit pa paano tayo, hanggat yung mga appliances natin, hanggat naaayos, pinapaayos po natin na yun naman ang maganda dito sa Pilipinas. Kunting mantika lang siya. Tapos yung ko na rin igigisa yung ating munggo. Diba? Ganyan talaga.
nung ako po yung nagtatrabaho pa sa Manila, di ba po, nasabi ko sa Masangkay po ako nagtatrabaho. Doon po maraming Chinese restaurants. Pabuntang ano po, pagka nag-cross ka ng from Masangkay, i-cross mo yung Abad Santos. Claro M. Recto. Tapos, ang sumunod po nun, pag cross mo yon, ang mga susunod na street, mga Benavides, mga ganyan. Dati po, may favorite akong kinakainan dyan, yung Tasty Restaurant. Yung Tasty Restaurant po, meron silang menu na yung isang pork chop, inaano po nila yung, pinupukpok nila, tapos akala mo ang laki, no? Napapalaki nila, tapos pinafry nila ng ganito. Masarap din po. Pagka minsan namimiss ko yun, sasabihin ko kay daddy, pag nasa Manila kami dati, dad, kain tayo sa Tasty. Sa Tasty Restaurant. Tapos may dumpling sila. Meron silang noodle. Chinese restaurant talaga. Meron pa rin po ngayong Tasty. I think, hindi ko po alam kung andun pa yung sa Benavides. Pero meron po dito sa malapit sa Dapitan. Diba? Sa Maymayon po. Malapit sa Maymayon. Minsan po namimiss ko yung mga gano'n. Nakakamiss. Sabi ko nga po, pagka babalik ng Taiwan, ang gusto ko lang food. Siyempre namimiss mo yung lugar, yung people. Kaya lang po talagang di na, yung mga kaibigan ko pong Chinese dun, wala na po akong contact. Sayang. Isa sa mga pinagsisihan ko yun, na hindi ko na ano yung mga friend ko. Ang mga friend ko po kasi doon, mga lola, mga ai, mga tita na mas matatanda na, minsan po 50 plus years old, yung hindi po marunong sa computer. Yun ang naging parang nanay-nanay ko doon dati. Kasi 20 plus po ako nung ngayon po siguro yung iba wala na. Kasi hindi talaga, syempre hindi na po marunong sa computer. At that time, hindi pa naman masyadong uso ang ang computer. Nagsisimula pa po. Wala pang Friendster. Wala pa yung Friendster. Friendster po di ba nagsimula? Ayan. Pero siguro po kung ngayon, yung time na yun na, hanggang ngayon may contest. Mahal na mahal po ako ng mga AI doon, ng mga tita-tita doon. Natatanda. Alam po nila na yung mama namin ay Chinese. Ayan. Tapos, yung mga pagkain, paratak nilang binibigyan. Tapos, ang ginagawa ko din po, pag bumibili ako ng mga noodles, ganyan, ini-stack ko po yung sa locker ko. Tapos, sasabihin ko sa kanila, pagka nagugutom kayo, kasi minsan po yung shifting, iba, minsan ibang shift niya, iba din ang shift ko. Gagawin ko po. Sabi ko, pag nagutom ka, kasi sila hindi ganong nagbabaon. Sabi ko, pag nagutom kayo, dito, meron ako dito, ganyan. May time po na bumili ako ng anlim, pinapainom ko sila ng gatas. Tuwa po na. Kasi wala hindi ko po alam yung way kung paano ako makapag-give back. Kasi nga, sila yung parati nila akong dinadala ng pagkain. Nagluto sila, dadalhan nila ako. May time pa nga po na binigyan niya ako ng maliit na ref para daw ilagay ko dun sa aming parang maliit na apartment na share kami ng mga Pilipino. Para daw yung pagkain namin, kung may leftover nga naman, hindi masisira. Binigyan niya po ako ng ref. Naiwan ko yun dun. Naiwan ko po dun sa mga Pilipino din. Diba po, yung sa isang lugar na makakakuha ka talaga ng mga taong yung nagsusuporta sa'yo, mamahalin ka. Nakakatuwa po. Tapos, ang pangalan ko po doon ay Weitoli. Hindi ko po alam. Weitoli. Chilling E pala. Yung isa, Weitoli. Sabi niya, Chilling E. Pagka panggabi po ako, dadalhin nila ako ng breakfast. Alam mo po yung tanpin na tinatawag, yung parang, yung naging favorite ko po yung Chinese pancake na scallion pancake actually. Yun, kaya naging paborito ko po yung kasi dinadalahan nila ako nun. Tapos alam nila mahilig ako sa spicy.
Kaya lang minsan ang nilalagay nila, sobrang daming anghang. Alam niyo po, kahit minsan kasi pang gabi ka, tapos middle shift, yun yung overtime mo. Di syempre alam nila wala kang breakfast, di dadalhan ka nila, no? Minsan po, siguro hindi siya ang naglalagay ng sili. Minsan po nalalagay talaga ang daming sili. Hindi po nakaseparate yung sili, binubudbud na nilang ganun. Alam niyo po, minsan kahit namumula na ako, kinakain ko sa harapan nila kasi sasabihin nila, you eat, kasi hindi pwede magtrabaho na walang walang laman ang tiyan. Alam mo po, kahit pulang-pula na ako, sasabihin niya, oh, pulang-pula ka. Sabi ko, medyo napaanghang masyado to. Tapos tatawanan sila. Kasi sila po, maanong kumain ng maanghang, magaling. Matatawa sila. Yan, sabi mo, mahilig ka sa maanghang, mahina ka pala eh. Sabi ko, sobra naman yung nilagay na sili eh. Natatawa po sila. Sabi niya, pareho lang iya nga. Pareho daw nung kinakain niya, pareho din lang daw yung nilagay. Pero kasi sila po, di ba? Every meal nila may sili. Natatawa na lang ako. Pero po kinakain ko yun. Hanggang naging yung spice tolerance ko spice tolerance ko tumaas talaga eh. Pero nakakatuwa po, di ba? You will never be alone. There's always someone na binibigay ang God sa'yo. Mababait po yung Taiwanese. I like it. Gusto ko ang ugali nila. Dagdagan ko pong kaunti. Gusto ko po yung ugali ng mga Taiwan people. Lalo na yung matatanda. Parang parang din lang si mama, medyo osi-osi, pero ang bibilis talaga. Minsan, may nag-OT po sa amin isang cheche namin, 70, parang 71. Alam niyo po ang trabaho dun, mabigat konti. Kasi kami nasa oven, mag-ano po kami parang kami nag-debate ng first part ng mga tawag doon, mga components. Maliliit na parts na pyesa. I-bake mo po yun ang init. Tapos, sila kaya, alam niyo po pag nagtrabaho, di mo ang lalakas. Yung gaya ko po ng 20 plus ako, parang ako po hapong-hapuna. Sila parang wala pa, may job pa sila ng umaga nun. Parang part-time job pa nila, parang double job sila. 71 po yun babae. Si Wang Shushang. Naalala ko pa ang kanyang pangalan. Si love na love ko po yun. Si Ai. Wang Shushang. So siguro ngayon 70, 80, 90 plus years old na si Wang Shushang. Di ba sayang, wala akong contact, wala akong... Diba, I think Chechi is still alive, Si Ai. Kasi talaga siya Mas minsan po, pinapapunta niya ako dun sa kanyang bahay. Pinaglulutuan niya akong bilis ko magluto. Pag vegetable, gigisahin lang. Tapos. Ang bilis nilang magluto. Ang sabaw. Papakulo na nila, papapak, buhos, tapos pakulo ulit. Ayan, ayos na. Very simple ang cooking nila doon. Hindi maarte na tayo, di ba? Mga ganito, magigisa ka. Sila po hindi. Dire-diretso lang. Parang siya.
si Bonnie. Sorry ako. Ah, si Bonnie pala. Parang dating kilala kong Bonnie, yung maliit lang eh. Yung kasama natin sa bukid. Bonnie, no? Di ba naalala mo? Sa bukid dati? Talagang matanda na si ate ah. Salamat, Bonnie. Salamat, Bonnie. Thank you. Mga ano po namin kasama namin sa bukid before. Lock natin at baka tayo eh. Ating mga bebe baka makalabas. Natapos niya na po pala yung isa. This one, pero hindi pa yan pwedeng hawakan, no? Ha? Daddy, hindi ba manipis ang pagkakalagay mo? Pakialamera ang ate. Ayos lang. Ang ganda na po, oh. Ang importante lang naman, hindi daw siya malagyan ng water pag umuulan. Galing ah. Galing talaga ng atsawa ko ah. Bidyang, galing ng atsawa atin. Bidya. Bidya, I miss you. Ang galing talaga ng atsawa atin, Bidya, oh. Alam ko nga, yan, meron bang na malaki. Dapat kasi ito ay level. Pinapanood ko po yung sa Israel ngayon. Nakakalungkot, ano ba yan? Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng tahimik lang? Nakaloka. Iba po. Sasabihin mo hindi ka affected tayo lahat. Kahit nasa malayo ka, apektado ka. Kasi by that, yung mga presyo na naman ng gasolina, mga ganyan, affected po lahat. Tapos, syempre, yung relationship, yung mga relasyon ng mga nasyon-nasyon. Dahil may kanya-kanyang aliado, yun yung problema. Ay, Lord. Di ba po pa, parati tayong kung Kristiyano ka, yun o, yung sinasabi sa ano na yung apocalypse, di ba? Minsan na-pray ko po yun kay Lord. Lord, pwede po bang hindi namin danasin to sa henerasyon namin? Kasi nakakatakot, honestly, di ba? Pero syempre wala tayong magagawa kung ando na tayo eh. Kung yun na yun ba yung ating ano. Pero sana, sabi ko, Lord, sana po, wag sa henerasyon namin. Minsan iniisip mo, is that selfishness? Pero ganun talaga eh. Iniisip mo yung mga mahal mo sa buhay, diba po? Yun ang parati una mong naiisip, yung mahal mo sa buhay, lalo yung maliliit. Paano magsusurvive kung sakasakali? Apocalypse nga, di ba dami? Basta po, parang ang hirap naman. Parang iniisip ko po, hindi pa nga tapos tong Russia, di ba? Tapos ito na naman, another one. Tapos yung China naman ngayon, ang DG15. Sabi ko, ano ba yan? Ayan, okay na po. Okay na po to. Tayo ay maglilinis na lang. Pack up na ako ng kitchen. Tapos na po ako for today. Ay, for lunch. Ayan. Kain po tayo. Ayan, dalawang soup. Ayan, kain po tayo. Yummy. Sa ibang bansa ba ang mugo inuulam? Green beans? Hindi pa alam. Lentils. Oo naman. Ayan po, katatapos lang namin ng lunch. At andito po ako sa labas. Kasi bigla pong kumulimlim kanina. Tapos biglang umaraw ulit. Bigla pong takbo si daddy kasi iniisip niya to. Maghanap daw siya ng makakasama niyang baka daw mabasa. Basa pa yan, dad? Medyo matigas na eh. Medyo matigas na.
Dapat pala na-move mo dun, no? Dito pa naman, ito po yung may mga basag daw. Inano niya, yan po basag, oh. Yan, mga pinasok na daw yan, sabi ni Daddy. Kinapalan niya po yan, makapal-kapal. Kitang-kita po, oh, makapal siya. Kita ba sa camera? Medyo makapal. Kasi yung may mga ano, may mga tama na. Laki din po ng natipid ng dalawang panel na yan. 800 watts na yan. Ay, hindi naman pala. Kasi ilan na, no? Mababa na. 40. Pareho pa rin yun. Same watts lang yun. Same wattage pa rin daw. Dapat pala puro ganito na lang binili natin, Roberto. Okay. Biglang nag-isip na makatipid, no? Aba, Roberto, initan mo naman ng alcohol. Busy. Ako naman po lumabas kasi yung aming sinampay. Kukunin ko na. Eh, biglang uminit ulit. Sige, dyan muna kayo. Antibacterial, di ba po ang ano. Ang ganda pagka nasa tropical ka, yung damit niyo po, napapaarawan, di ba? Ganda din eh. Sarap po ng kain ko ng munggo. Gusto ko po talaga yung munggo tapos maraming dahon ng ampalaya. Tingnan. Dahon ng ampalaya. Kahit ganyan po yan na ang laki ng pakinabang namin sa dahon. Hindi pa po nabavlog lahat yung mga kinakain namin dahon yan ha. Kasi sabihin niyo wala na kayong kinain kundi ampalayang dahon. Tapos po yung tingnan niyo po yung puno namin ng ano ng malunggay o hindi na kami gaanong kumukuha ng bukid niyan, bihirang-bihira na kasi pag meron po dito diyan na lang kasi usually panglagay lang sa sabaw, 'di ba? Yan, tingnan mo si Daddy po, napakainit, sobrang init pero tiyaga. Buti na lang Daddy yung itim mo hanggang ganyan na lang. Hindi ka na talaga yung sobrang itim, no? Hindi na po talagang hanggang ganyan na lang ang itim mo. Di na iitim, no? Puti po ito eh. Ganyan na lang talaga nasa. Ako po hindi na bumalik yung kulay ko. Hanggang ganyan na. Pero po yung sa tiyan ko, dito sa may bandang loob ng katawan, maputi. Pagdating dito sa labas, wala na. Hanggang ganyan na siya. Simula po nang nag-farm, hindi na. Yan po, tingnan mo. Medyo maputi yung dito sa may loob. Pagdating dito, wala nang itim. Kumbaga nasagad siguro yung melanin ng ano mo, melanin ng skin. Meron akong nakita Daddy, pampahid, Doktor Pilipinas, parang ganun, about sa melasma, parang gusto kong bumili. Kaya lang iniisip ko, hindi naman totoo, 'di ba? Minsan po pagka nakita ko yung mga picture nung mga dating post po sa FB. Sabi ko, maayos pang mukha ko dito ah. Minsan dumadating sa point na para kang namimiss mo din ng mukha mong malinis. Ngayon po talagang maraming melasma. Hopefully pagkatapos ng mga after ilang ayos naman na. Ayan po, tingnan nyo, drop. Inuubos niya na lang po. Kinakapalan niya dun sa mga may tama na. Dito. Ito, pakapalan mo pa. Makapal na. Kapal na, pantay na dun sa mga. Oo, Ayan. Binubusisi talaga ni Daddy yung binubusisi niya. Kasi meron pang kaunti. Mahal din pala yan. Sabi ko kay Daddy, ba't di mo nalang kapalan talagang makapal? Yung pala, mahal din yung epoxy resin na yan. 500 din. E di, magkano na, edi sana bumili ka na lang ng konti na lang. Di ba po? Yung nagtitipid ka tapos yung panglunas mo sa pagtitipid mo, magastos din.
Pero 500, dalawa na yan, Daddy. Ang nagawa. Oo. Okay. 250 each. Ayos na. Kala ko 500 each, di naging ano na. Ay, ito pala libre, di ba? Accounting po ganun eh. Kinokosting mo lahat eh. Nagko-costing ka eh. Init, Daddy, pahinga muna. Inaaya po ako ni Mama. Kumain daw akong peras. Thank you, Mother dear. Mm. Mm. Masarap siya. Mm. Abag. Peras. Sarap. Ang init, Daddy. Oo nga. Ma-heat stroke ka dyan. Thank you, Mother. Gusto dyan kayo na. Okay. Ako ay mag-i-edit na po. Dito ako sa salang, inis sa kwarto. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. By Albert Einstein. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming salamat po. To God be the glory.